Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. TNVS driver patay human gipusil sa riding in tandem suspect sa Cagayan de Oro City. Tricycle misilaob sa kilid sa dalan sa General Santos City. Driver nakalingkawas kaha. 59 anyos nga babae patay human malatayan og trailer truck sa Panakan, Davao City. Job order o contract of service employee sa Davao City LGU nakatakdang madawat na ang moabot sa 7,000 pesos nga gratuity pay. Unom ka top-notcher sa August 2025 Medical Technologists Licensure Exam gikan sa usa ka universidad sa Davao City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Patay ang driver-operator sa usa ka Transport Network Vehicle Service o TNVS diyang gipusil sa riding in tandem suspect samtang nagmaneho sa iyang sakyanan sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City kagabi. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na diyang naabtan sa mga otoridad ang driver ni ining usa ka sedan diyang gipusil matud pa kini sa makadagang higayon samtang nagmaneho kini sa iyang sakyanan sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City pasado alas 9 sa gabi. Sumala sa mga may responding pulis, usa ka Transport Network Vehicle Service o TNVS driver operator ang biktima. Kinsa naghatod lang matud pa og pasahero sa lugar. Nakaangkon ang 39 anyos nga lalaking biktima og 7 kasamad pinusilan. Hinungdan sa iya kamatayon. Gini sir, giplanuhan gini niya, no? Giplanuhan gini mga suspect kay patal magay ulo magin siya. Sigon sa pulis, nga riding in tandem matud pa ang mga suspect kaysa daling misibat paghuman sa krimen. Dili pa sab kuno nila masuta ang motibo sa krimen apan ang gulong may kalabutan sa gugma ang usa sa ginatutukan sa investigasyon. Wala gini sa sabay sir kung ano siya threat niya. Ang iyan na istorya lang sa ato yang mga so nga na siya. Sa ka iso na to ka maranang. Lakip sab kuno sa investigahan ang ulahing pasahero nga nagbook sa maong biktima. Kinsa dito lang sab kuno minaog sa lugar kung asa nahitabo ang insidente. Sa karon padayon pa ang backtracking sa Police Station 4 Carmen sa mga CCTV sa lugar aron makatabang sa ginahimong investigasyon. Nanawagan sab sila sa mga adunay kasayuran sa krimen nga makig-alayon sa ilang buhatan alang sa kasulbaran sa maong krimen. Wala contact ko na mo tong last nga kuan so cellphone lang sir pero nagdumili man siya pag patimaw kay accordingly nakulbaan daw siya babae so nakulbaan daw siya so ato nang gipasaligan assurance so iya man nagatungod sir so panayon gyapon atong gisigado. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag ang pamilya sa driver. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka tricycle ang nakuhaan og video nga nagkalayo sa kilid sa dalan sa General Santos City. Driver ni ini nakalingkawas. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong kalayo ang milamoy ni ining usa ka tricycle unit sa kadalanan sa Barangay Dadyangas West, General Santos City, Huwebes sa hapon. Swerteng nakalingkawas sa mong sunog ang lalaking driver ni ini nga taga Purok, Maguindanao, Barangay Labangal. Hinuon taod-taod dunay nagpakabana nga mapakgang ang mong sunog gamit ang fire extinguisher. Ilayon sa miresponde ang personahe sa Public Safety Office kinsa duol sa maong hitabo alang sa paghanay sa nahuot nga dagan sa trapiko. Matod sa VFP Gensan, ana sa 5,000 pesos ang danyo sa sunog. Ginaimbestigahan pa ang hinungdan ni ini. Apan sa inisyal nga investigasyon, problema sa electrical wiring sa maong unit ang hinungdan. When I asked the drivers kung ano yung dahilan, electrical malfunction doon sa unit niya. Nasayrang ang maong tricycle, padulong unta sa Public Safety Office aron iproseso ang franchise renewal diyang naitabo ang sunog. Naawa din kami, nagsikap para makarenew ng franchise niya tapos ganun na nangyari. Ginasulayan pa nga makuha og pahayag ang driver ni ini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.
Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Tabi lang mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Patay ang usa ka babae, human mabanggaan, dayon malatayan og trailer truck sa Panacan, Davao City. Dead on the spot ang 59 anyos nga babaeng midwife, human nalatayan og trailer truck sa daang Maharlika Highway, kilometer 14 sa Panacan, Davao City, alas 12:30 Biyernes sa Udto. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, una ang aksidente. Mitabok ang biktima sa highway, diyang nabanggaan siya sa truck nga anaa sa innermost lane sa highway ug nalatayan kini. Padayon ang kapulisan sa investigasyon sa hitabo. Gikustodiyan na nila ang 27 anyos nga lalaking truck driver nga wala pa'y pahayag. Nagsugod na ang pagpangampanya sa mga kandidato alang sa 11 parliamentary election sa BARM. Comelec BARM nagpasidaan na sa mga kandidato nga sundon ang mga election campaign rules aron malikay sa election offense. Ano ang report ni Efren Mamak? Nakapaskil na sa mga kadalanan ang mga campaign posters sa pipila ka mga kandidato sa Cotabato City adlang Huwebes alang sa first 2025 BARM parliamentary elections. Kini human formal na nagsugod ang campaign period nga mulungtad hangtod October 11. Pipila ka semana una ang election day sa October 13, 2025. Gipasabot sa Comelec BARM ngadto sa mga kandidato nga ang maong campaign paraphernalia angay kining ipaskil sa mga designated common poster areas ug musunod sa rekomendasyong size nga 2x3 feet aron dili matanggal. Ngayon, kung yung mga posters natin na sumobra sa size na yan, definitely it will be removed and we can be prosecuted for that. Gawas sa mga poster, kamatig na nasab ang campaign rally sa mga political aspirants sa Cotabato City kung asa ilang gipadangat ang ilang mga plataforma. Apan, kung ugali mangampanya sila sa social media, dunay regulasyon ni ini. With regards to social media, dapat nakarehistro po yung ating accounts. All of the regional parties and the district representative must have registered their accounts. Otherwise, kung magpo-post sila ng propaganda, the Comelec will initiate its removal from the social media. Nakipsab matud pa sa mga ginabawal karong election period ang pagpahigayon og infrastructure project. Ilabi na kadto nga napa sa gobyerno. Angay sa musunod sa rules and regulations kalabot sa propaganda sa tri-media. Kalabot sa pagbaton og bodyguards nga dunay armas, gikinahanglan nga dunay certification ni ini. Our candidates should apply exemption from the Gun Ban and Security Committee. Kailangan may exemption yan. Otherwise, they will be apprehended and of course, they will be charged with violation of our election laws. Nakigalayo na ang Comelec BARM sa AFP ug PNP alang sa pagpatuman sa hugot nga seguridad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nagmugna og halapad nga brownout ug pagkatanggong sa pipila ka mga sakyanan human na nga tumba sa highway ang pipila ka mga dagkong poste sa kuryente nga nabanggaan sa usa ka dakong truck sa Maasim, Sarangani. Ato ibalik si Efren Mamak. Mga kapuso, so isulayan din nato og agi kung makalusot pa tong kotse diri. Ngit-ngit na ang dalan ug dunay mga dagkong poste sa kuryente nga nangababag. Kini ang video nga kuha sa GMA Barangay FM 102.3 Super Radio Jensan sa Barangay Tinuto, Maasim, Sarangani, Biyernes sa kadlawon. Kini human nabanggaan sa usa ka elf truck nga dunay kargang scrap metal ang mao mga poste sa kuryente pasado 11:40 Huwebes sa gabii nga may resulta sa halapad nga brownout sa pipila ka mga barangay sa Sarangani ug sa General Santos City. Hinuon luwas ang nag-inusarang sakay nga 45 anyos nga lalaking driver sa maong truck. Pagdating doon sa mga pataas na porsyon sa Sitios na lang, nagkuha ng brake niya, nag-atras siya. Pag-atras niya, nabangga niya ang poste ng 69 GB karoon ng sinipik. Nalatumba yung 8 poste. Gikustodiya na sa PNP ang mong driver kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Samtang gilayong girespondihan sa MDRRMO Lakip South Cotabato Electric Cooperative ang maong hitabo, pinaagi sa clearing sa mga debris sa kadalanan, lakip repair sa mga nangatumba nga poste sa kuryente. Hinuon na balik ra ang kuryente sa ubang apektadong lugar human ang pipila ka oras. Mitabang sab ang Maasim Police Station alang sa paghanay sa natanggong mga sakyanan. Pasado alas 12 Biyernes na naagian sa mga sakyanan ang maong dalan. Ginalantaw pa ang kinatibuk-ang danyos atol sa hitabo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.
GMA Regional TV, One Mindanao. Gipaabot na sab ang subling pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy base sa 4-day trading, posibleng musaka og 60 centavos kada litro ang presyo sa gasolina. Samtang moabot sa piso matag litro ang posibleng usbaw sa kada litro sa diesel ug 50 centavos sa matag litro sa kerosene. Kung madayon kini ang ikaduhang sagunsong semana nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ang posibleng pagsaka sa presyo sa lana tungod sa dakong pag-ubos sa inventory sa US ug ang posibleng epekto sa bag-ong US tariff sa India. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Nakuhaan og video ang pag-aresto sa usa ka high-value target nga suspect aton sa bypass operation sa Pulumulok South, Cotabato. Kapin 3.7 million pesos sa gituang shabu na sakmit sa otoridad. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa front seat ni ining sakyanan, makita sa gawas ang duha ka mga lalaki nga nagbarog tapad sa usa ka motorsiklo sa daplin sa dalan sa barangay Siluway 8, Pulumulok South, Cotabato, Huwebes sa kadlawon. Mga pusher buyer di ay kini sa PNP nga naghulat nga moabot sa ilang katransaksyon nga mamaligyaay og droga. Taod-taod, dunay motorsiklo nga miabot og minaog ang angkas samtang milarga na ang rider. Ang nanaog nga lalaki gitagad sa duha ka pusher buyer nga naghulat og dihang pahumanay na ang transaksyon. Gilayon kining giduol sa mga operatiba sa Police Regional Office 12, kauban ang PIDEA 12, ug gipahapa ang maong lalaki og gipusasan. High value target di ay kini sa maong buy-bust operation. Matud sa PRO 12, muabot sa 550 ka gramo sa gituwang shabu ang nasakmit sa maong suspect nga dunay estimated market value nga 3.7 million pesos. Ang 48 anyos nga suspect nga residente sa barangay San Isidro, General Santos City, gikustodiya na sa Pulumulok Municipal Police Station. Mag-atubang kini og kasong may paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Nagpabiling mahal ug menos ang supply sa mga seasonal nga prutas sa Davao City karong hinapos na ang bulan sa Agosto ug Kadayawan Festival. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao sa Bangkerohan Public Market, ang mangustin ana sa 600 pesos ang kilo ug ang lansones ana sa 200 pesos ang kilo. Samtang ang rambutan ana sa 100 pesos ang kilo. Dragon fruit 120 pesos ang kilo ug ang marang ana sa 60 pesos ang kilo. Ang durian nagpabiling sab nga mahal nga ana sa 250 pesos ang kilo. Kung itandi sa miagi mga tuig sa hinapos sa bulan sa Agosto, mag-anam-anam na unta og ubos ang presyo sa Kadayawan fruits. Pag-angkon sa mga naninda, nagpabiling nihit ang supply sa prutas, rason nga mahal ang ilang kuprada ug ang ilang pagbaligya. Gitayog og magnitude 4.6 nga linog ang Burgos, Surigao del Norte kaganinang buntag. Sumala sa Fivox alas 8:44 dihang nabati ang magnitude 4.6 nga gikusgon sa linog kaganinang buntag. Ana sa lungsod sa Burgos ginahimutang sa western part sa Siargao Island sa Surigao del Norte ang sentro sa pagtayog. Doon na kini gilawmon nga 10 kilometers. Nabati sab ang pagtayog sa pipila ka lungsod sa Southern Leyte. Sa monitoring sa PDRRMO Surigao del Norte, walay natalang danyos atol sa linog. Lauman matud pa ang aftershocks. Good news alang sa mga job order ug contract of service employees sa City Government of Davao. Sanglit nakatakda na ang pag-aproba sa pondo alang sa one-time gratuity pay nga moabot sa 7,000 pesos. Nakatakda na nga ipasa sa third and final reading sa Davao City Council. Una papirmahan kang Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang ginaduso nga ordinansa alang sa 916 million pesos nga supplemental budget number 1. Ang pondo alang sa gratuity pay nga moabot sa tag 7,000 pesos sa job order ug contract of service employees sa City Government of Davao. Lakip na sab ang alokasyon alang sa edukasyon, social services ug environmental programs sa syudad.
ang kwalipikadong empleyado nga nakarender og trabaho at least 4 months of service hangtod December 15, 2024 ang makadawat og 7,000 pesos gratuity pay. December 2024 paunta nakatakda kining mahatag subay sa memorandum nga gipagula ni Pangulong Bongbong Marcos. Apan na delatar saglit hinapos na sab sa tuig gipagula ang direktiba. Busa na desisyonan sa city government nga dili una kini ipatuman aron malikayan ang duda sa katawhan nga gamiton ang kwarta isip payout una ang eleksyon. Sa ato pa, I would like to announce nga ang tanang empleyado sa gobyerno last year magdawat mong City Mill. Maaprubahan ni Ron, mapermahan ni Mayor Basti. So all of you will be receiving 7,000 for the city of Davao. Dulaan 200 ka mga contingent ang misalmod sa Higalaay Civic Military Parade and Float Competition nga kabahin sa mga aktibidad sa Higalaay Festival 2025 sa Cagayan de Oro City. Atong silipon sa report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa buntag, napuno na sa mga colorful costumes ug alegre nga tugtog sa marching band ang Vélez Street ug CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Dihang gipahigayon ang Civic Military Parade and Float Competition nga usa sa mga highlight activity sa Higalaay Festival 2025. Mikabat sa 192 ka mga contingents ang misalmod sa maong parada, lakip na ang competing floats gikan sa mga pribadong establishmento ug mga barangay sa syudad. Lakip sab sa nag-indigay ang marching bands sa mga tulunghaan sa syudad, butang nga gikalingawan gyud sa mga Cagayanon. Pila na ko ka years wala nagkuhan ako nagtanaw kuan karon na ko nagtanaw balik pero enjoy kay Nahimong mananaog sa marching band contest ang contingent gikan sa Misamis Oriental General Comprehensive High School nga nakadawat og premyo nga 100,000 pesos og trophy. Nasakmit sab sa Barangay Carmen ang kampyonato sa float competition. Din gipakita niini ang kasaysayan sa Cagayan de Oro City pinaagi sa usa ka pinakakaraan nga tulunghaan sa syudad. Mag-uli sab sila og cash prize nga 500,000 pesos. Ang ako ang kalipay, dili ang kantidad o ganti nga akong gipinguha kon dili ang paghatag og kadasig nga ang tanan mo salmot nga makahatag og kalipay aron ang tinuod nga kabibo sa dakbayan sa kapistahan mabati sa tagsa-tagsa ka mga Cagayano. Nagpasalamat sa ang Cagayan de Oro City Police sa katawhan sa ilang kooperasyon aron magpabiling hapsay ang kasaulugan. Wala ito ilabdi atong deployment sa Kokpo. Atong nasa mga visibility point as is sila ato ilabdi. That is for the crime prevention nga ato ang nagibutang daan. Then ato ang gideploy diri mostly sa ato augmentation from the high headquarters. Ipahigayon adlawng Huwebes ang fluvial procession sa Cagayan de Oro River dungan sa adlaw sa fiesta ni Senior San Agustin nga mausab ang patron sa syudad. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ginuso karon sa Davao City Council ang ordinansa nga malugwayan og 3 ka tuig ang validity sa business permit. Ginuso sa Committee on Agriculture, Aquaculture and Food sa Davao City Council ang sugyot ordinansa nga malugwayan ngadto sa 3 ka tuig ang validity sa business permit. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Councilor Ralph Abella, ang chairperson sa maong komitiba, na matikdan ini ang taas nga linya sa mga aplikante sa Business Bureau ug sa City Treasurer's Office, ilabi na kung hapit na ang deadline sa renewal sa business permit. Sumala niya ang sobra kataas nga linya, posibleng mumugna og kabalaka o stress dili lang sa mga negosyante apan lakip usab sa mga empleyado. Pinaagi sa maong sugyot malugwayan og mahatagan og mas taas nga panahon ang mga negosyante sa pagproseso sa business permit. Tumungsab niini ang makaagni og mas daghang investors o mamuhunan sa syudad. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mapasalamato ng Clashbacker from Pampanga nga si Vil Mark sa second chance nga gihatag kaniya pinaagi sa The Clash Season 7.
Nahimong first runner-up sa The Clash Season 4 si Vilmark. Pero bisan wala nahimong grand champion kaniadto, daghan matud pa ang blessings kayang nadawat. Lakip niini ang pag-release sa iyang mga single ug nahimong kabahin sa Sparkle ug GMA Music. Busa karong nahatagan siya og second chance aron makabot ang gikahinamang kampyonato, mapasalamaton kini nga nalakip sa The Clash Season 7. Sumala niya higayon kini aron makaabot ang iyang mga pangandoy nga mahimong ilado sa tibuok kalibutan. At ang iyang performance ni Vilmark ug uban pang Clashbackers ug New Clashers sa The Clash Season 7 karong Domingo 7:15 PM sa GMA. Gibida sa mga estudyante sa usa ka tulunghaan sa Digos City ang ilang mga talento atol sa kulminasyon sa pagsaulog karong bulana sa buwan ng Wikang Pambansa 2025. Subay sa tema ang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa, gipakita sa mga estudyante sa Don Mariano Marcos Elementary School sa nagkariyang grade level ang ilang paghigugma sa wika pinaagi sa pagpasundayag sa ilang talento. Dunay nagpakitang gila sa pagkanta, pagsayaw, pagbigkas ug uban pa. Suot sab nila ang mga tradisyonal nga kakasuotan sa mga Pilipino. Mas nahimong lingaw ang selebrasyon sa aktibong pagsalmo sa mga estudyante ug ginikanan sa laro ng lahi sama sa karang gamit ang bagul ug dakpanay ug baktin. Giyatagan og gibug-aton karong buwan ng wika ang wika mo'y sentro sa atong kultura isip mga Pilipino. Giharo sa graduates sa University of the Immaculate Conception sa Davao City ang rank 1 hangtod rank 3 sa baguhay lang nga Medical Technologist Licensure Examination. Gawas nila lang tulo pa sa samang universidad ang lakip sa top 10. Ato silang ilailahon sa report ni Argil Relator. Sa 3,360 nga nakapasa sa August 2025 Medical Technologists Licensure Examination, top-notchers ang unong pag-graduate sa University of the Immaculate Conception sa Davao City. Rank 1 si Miles Chasel Ehara nga dunay rating nga 93.10%. Rank 2 si Hannah Bell Dave 92.70%. Rank 3 si Sam Allen Uy 92.60%. Rank 5 si Joshua David Castronuevo 92.20%. Rank 7 si Rex Valdueza 91.90%. O rank 9 si Ramon Monching Senor 91.70%. Sumala sa top-notchers, gibansay gayud sila sukad pagtungtong pa lang nila sa first year college. Sa mga leksyon, lakip ang ilang skills sa laboratory. May foundation na po kasi kami during our undergrad years kasi we were trained, we were supported, tapos guided po talaga by our professors po. Extensive na yung learnings namin. Our professors are helping us understand the lessons, helping us understand the basics po. So in that way, naka-help siya sa amin na makabuild ng foundation. Gawa sa pagtuon og saktong pundasyon, baon sab nila ang pag-ampo nga gabayan sila sa ilang journey sa examination. Baon, tulog, ampo, then study. So it's a cycle lang po. We exert hard work and prayers po talaga during the review season. Gianda matud pa sila nga dili lamang makapasa sa board exam, apan mahimong produktibo o competent nga miyembro sa profesyon sa medical technology. We follow this mantra, the aral, dasal, asal. Kana ang among ginasundan not only sa students pati pud sa faculty. Pagpamatuod matud pa ang resulta sa taas nga kalidad sa edukasyon sa mga kolehiyo sa syudad. I think the achievement of our students is a proof that provincial schools, especially in Davao, we can say that the education that people in Davao receive is also equally. No, you can compare. No, we can compete. In other words. Ang rank 1 nga si Miles, nakatakda ang mag-return service, isip usa ka DOH scholar. Abli sab siyang mosulod sa academe, sama sa uban pang top-notchers. Nakatakda sab nga mag-proceed sa medicine ang rank 2 nga si Hannah. Nakatakda ang makadawat og cash gift ang top-notchers, gikan sa universidad. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Og mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa
sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.